able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? I truly believe this is a waste of time of the Philippine people. Vice President Inday Sara Duterte, dinidma lang ang suna ni Ngiwem. Natawa ho ito noong tanungin po siya diyan sa Netherlands ng mga political vlogger. At ayon sa kanya, bagsak ang suna ni Ngiwem dahil ito lamang ay pagsasayang ng oras ng maraming Pilipino. Iyak na naman si Antigler dito. Talaga naman, puro bodo lang ang inaabot, anak ng kagwang. Walang katuturan ang lahat ng mga sinasabi ni Dayonyor. Puro na namang pangako, anak ng kamote ilang taon na nakalipas eh. Panglimang suna, pangako pa rin, anak ng kagwang. Kayong mga OFW, huwag kayong magpabudol kay Ngiwem. Sanay na tayo sa mga kasinungaling at panluloko nila sa bayan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin ang reaksyon ni Vice President Inday Sara Duterte sa nangyayaring bodol suna ni Bangag kagahapon. Anak ng kagwang, daming mga buhayang sumasaw-saw, very good daw. Very good sa inyong mga buhaya. Pero sa maraming mga Pilipinong mga profesional na nakatutok sa gobyernong Marcos, bagsak ang grado. Lalo na kay Vice President Inday Sara Duterte. Nagtaka po tayo kagahapon mga kababayan ko, mga kabisdak, dahil nagulat po tayo eh. Hindi nagulat kay Bangag, lagi namang utal-utal yan eh. Alam po natin na si Vice President Inday Sara ay talagang binoykot niya itong suna dahil nasa Netherlands po siya eh. Pero nung nagulat ako dahil merong majority member ng Senado ang hindi dumalo sa suna ni Ngiwem. Paano nangyari? Mukhang nagkaunsihan yata, no? Si Tuta Soto at Pinky Lacson hindi po dumating at hindi dumalo diyan sa suna ni Ngiwem. Alam naman nating mga tuta sila ni Nagba. Baka siguro kasama sa script. Pero ang minority bloc, talagang nagano sila, nagboycott. At meron din naman tayo napansin sa isang miyembro ng minority bloc, nag-attend ng suna. Pakinggan po muna natin ang mga balitang ito at himay-himayin po natin ang mga kaganapang iyan bago si Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. Absent sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte at ilang senador, kabilang po ang minority senators na nagpoprotesta sa manoy ang punteriya sa kanilang hanay. Wala rin ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon pa sa Pangulo ay malapit ng kasuhan. 3 taon nang hindi dumadalo sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte na sa panahong ito ay nasa Europa. Pero ngayong taon, ilan pang personalidad ang hindi nagpakita. Kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo na binanggit pa naman sa unang bahagi ng SONA. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hoy! Lakat ang mga buhaya. Bago pa ang SONA ay nagpasabi na ang ilang minority senators sa nauna nilang sesyon kaninang umaga na hindi sila dadalo sa SONA, kabilang ang ate ng Pangulo. Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagpupulong, sinakasuhan, ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh. Mas ma-open ko yung kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakang lahat, tapos ako hindi. Mas ma-open ka. Pagtatayo ang lahat, bigay ng standing ovation, wala ko. Ayaw kong galing sa kanya. Ako, mas preference ko siguro panuorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak. Ang protesta ay dahil sa pagpuntirya umano sa kanilang hanay, kabilang ang pagkulong kina Senador Jinggoy Estrada at Rodate Marcoleta at kay Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng hinaharap na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Hindi na rin nakadalo ang 3 sa SONA. Si Senador Bongo naman, ilang taon na raw hindi nagpupunta sa SONA. Sa kabila ng ganyang reaksyon mula sa minorya, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na magiging katuwang ng Marcos administration ang Senado sa pagpapasa ng batas na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Sa gitna ng mga planong inilatag ni Senate President Sherwin Gatchalian, nariyan ang realidad ng pagkakahati ng Senado, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa politika. Pero naniniwala ang Senate President na sa isyong malapit sa sikmura ng mamamayan, kayang magkaisa ng Senado. It might have different philosophies pero pagdating sa
sa trabaho, isa naman. So we will need the cooperation of everyone. Even the majority kasi kung Gumagawa na rin anya ng paraan si Senate Majority Leader Mig Zubiri para mapagkasundo ang mayorya at minorya. Meron pa mga nagtatampo sa isa't isa from the minority majority. Yan ang inaayos ko ngayon. Pabalik yung ice cream diplomacy. Papakainin ko sila masarap na ice cream. Pero kahit ilang majority senators, hindi rin nakadalo. Tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil may sakit umano. Tsaka si Senador Ping Lacson na wala pang paliwanag sa ngayon. Hindi rin nakadalo si Senador Bam Aquino pero wala pa siyang pahayag kung bakit. Nako, paano nangyari yan? Yung mga tuta ng IWM ay hindi dumalo. 3 tuta, si Bam Aquino, Tuta Soto at Pinky Lacson. Talagang asong-aso ang mga to, di ba? Di ba kaya nagkaroon po sila ng hindi pagkaintindihan, Mig Zubiri? Anong pagkasunduin? Hindi talaga magkakasundo dahil kayo dyan sa majority, hindi nga kayo nagkasundo. Nagulat ako dyan, no? Pero sa minority, hindi na tayo nagugulat dahil alam po natin na talagang boycott sila. Pero itong 3 bugok na ito, hindi dumalo, no? Pero umatin sila sa sesyon nung umaga, gapon. Pagkatapos ng sesyon, nung suna na, hindi na ho sila sumulpot. Pero meron din naman kapansin-pansin, si Camille Villar, nag-attend sa suna. Baka sinabihan ng nanay, mag-attend ka para respeto lang. So ito po yung mga hindi nag-attend sa suna. Except kay Vice President Inday Sara, dahil pangatlong suna na ho ito. Sunod-sunod, hindi na po nag-attend si Inday Sara. Ayaw na makinig Inday Sara sa demonyo. Si Bam Aquino, hindi nag-attend. Ayawards. Tuta Soto, hindi nag-attend. Pinky Lacson, hindi nag-attend. Mantakin mo, plus yung 3 senador. Ito yan, oh. Ito yung mga senador na hindi nag-attend. Sa 2, 3, 4, 5, 3 senador hindi nag-attend. So yung nag-attend lang 11. 14 dapat hindi nag-attend dyan kung hindi si Camille Villar nag-attend. Pero alam naman natin, hindi natin alam na siguro sinabi ni Alan Peter Cayetano na patinid natin si Camille para respeto naman, representante sa minority bloc. Pero ang hindi natin na inaasahan itong 3 tuta ni Bangag. Di ba kaya, no? Na meron silang hindi pagkakaunawaan sa majority. Kasi ganito, naalala ko sa mga ibang presidente na mga nagdaan, every time may suna, talagang nagkakaroon din ng change ng leadership. Sa Kongreso at Senado. Baka siguro gusto maging Senate President muli ni Tuta Soto or si Pinky. Pero hindi nagkasundo, kaya boycott ang 2 bugok kasama si Bambini. Ito, magandang pangitain, no, ito. Baka biglang mapatalsik itong si Win Gatchalian, no, pagdating sa impeachment ba, no? Mapalitan si Win Gatchalian kasi kailangan kasi Senate President ang presiding officer. Pero malabo si Tuta Soto at saka si Pinky na sasanib sa minority. Mga terror ang mga yan, eh. Mga demonyo, kung ano-ano na lang nasa isip, eh. So anyway, yan po ang mga senador na hindi nag-attend ng suna ni Bangag. Sabi nga ho ni Idol Robin Padilla, pag mag-attend ako dyan, kung hindi ako tatayo, mapahiya lang si IWM. Naman. At dugtong lang muna tayo bago si Vice President Inday Sara Duterte dito sa pambubudol ni Bangag na di umano'y naawa daw siya, no? Naawa daw siya kay nayupak na tambaluslos. Ito yun. Ito. Kumentuhan lang natin kasi binira po yun ni Pulong Duterte. Ang sabi po ng IWM dyan, napupuna lang natin, alam mo kung ikaw presidente, bakit ka maawa kung kawatan talaga yun, magkasama kayo magnanakaw, eh. Sabi niya, ayon sa ombudsman ay malapit ng paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man, nasaktan daw siya. Sa akin, ito ngunit kailangan nating gawin ang tama. So nasaktan ka pa. Hindi daw siya pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Pangulo ka ng mga buhaya. Yan. Hindi ka pangulo ng mga Pilipino. Pangulo ka ng mga buhaya at mga sindikatre. Mga kawatan, ayan, mga pangulo ka dyan. Pangulo ka ng Malitagang. Sumagot si Romualdez. Masakit man ito sa aming pamilya, so it's atay. Masakit din daw sa kanyang pamilya. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o opisyal na pagtrato. Lo mo. Sangayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumusunod sa proseso at hayaan ang ebidensya magsalita. Nanindigan akong wala akong ginagawang anumang labag sa batas at tanda akong patunayan iyan. Lo ma. Patunayan ito. Hindi po yan pinalampas ni Pulong Duterte at binatikos po niya itong drama ng magpinsang mga buhaya. Ito, basahin lang natin ang pahayag ni Pulong Duterte. Ito po yun. Sinabi ng Pangulo na nalungkot siya sa kinakaharap na kasong plunder ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dagdag pa niya, bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya o magkaibigan, kailangan niya tanggapin ang nangyayari. Maganda sanang pakinggan ang pahayag na yan kung pareho rin ang ipinapakitang malasakit sa sambayanang Pilipino. Habang naawa siya sa kanyang pinsan,
kailan siya huling naawa sa milyong-milyong Pilipinong lugmok sa kahirapan? Dumadaing sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng pagkain, mataas na singil sa kuryente at patuloy na pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Marami na namang matatamis na pangako ang narinig natin. Marami na namang ipinagmamalaking tagumpay, ngunit may isang bagay na kapansin-pansing hindi niya matalakay ang isyu ng matagal nang hiningi ng sagot ng taong bayan. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais nang ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinuman nasa likod ng mga aligasyong ng katiwalian. Ano man ang kanilang apelyido, posisyon o impluwensya. Hindi simpatiya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hiningi nila ay katotohanan, pananagutan at hustisya. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong tungkol sa bilyong-bilyong pondo ginugugol sa flood control, sa kontrobersya ng PhilHealth funds at sa Maharlika funds, mananatiling kulang ang anumang suna sa mata ng mga Pilipinong patuloy na naghihirap. Ang tunay na kalagayan ng bansa hindi nasusukat sa palakpakan sa loob ng batasang pambansa. Nasusukat ito kung sa laman ng hapagkainan ng bawat Pilipino, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at tiwalang unti-unti nang nawawala sa mga institusyon ng pamahalaan. Why bayad ang pampangatik? Walang bayad daw yung pambubula. Nga bangag. Pero isa ang hindi ninyo mabubula ang mga issue sa flood control, ang PhilHealth funds at sa Maharlika fund na pinagtakpan ng mga aligasyon sa korupsyon. Bula-bula lang yan. Sabi ni Kong Polong Duterte. Bula-bula talaga, budol-budol lang yan. Kaya wag masyado tayong maniwala dito sa mga drama-drama ni Ngagba. Hindi ako naniniwala na ipakulong niya talaga si Tambaloslos, kasi pag pinakulong niya yan, maghurumentado talaga ang Tambaloslos niyang pinsan. Baka alam mo yung optics sa kanila ombudsman, Sandigan Bayan. O sige, kaso paristo mo, pero ipa-absuelto agad. Putang inumin talaga. So budol. So walang kwenta. Kaya nga sabi ni kaya Didma, kay Vice President Inday Sara, ang suna ni NGWM, alam naman budol-budol yung awards na yan. Ito, pakinggan po natin ang pahayag ni Vice President Inday Sara tungkol po sa suna ni NGWM na ayon sa kanya, it is a waste of time. Sa nagsasayang lang ng oras ng mga Pilipino. So ibig sabihin nito, bagsak kay Vice President Inday Sara ang suna ng tridor ng NGWM. Pakinggan natin si Inday Sara. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Ganito. Actually, mas ma'am, mas grabe. Yes. Wala naman kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. kasi nagkakaedad, di ba? Mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. kaya dapat Mag-guilty ba po ta na yun? wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Bibin! 68 pa lang daw, pero mukha ng bangkay. Tumaba na, day. Hupong mukha, day. Blooming talaga si Inday Sara. Sipin mo, gustong i-impeach, ipa-convict sa impeachment court. Chill lang. Walang pakialam si Inday Sara dyan sa suna ng NGWM. Didma. Tuloy tayo. Wala naman nagbago sa akin simula nung 2022, in fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha, kaya meron ng mga Sandang meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC, and this is a Free Duterte Now rally, and we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte, at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case, since from previous rallies, napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Kaya sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto niyo. But I warned him that it will not help his case, and he said na okay, kung ano yung gusto niyo.
And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note din, I am truly blessed kasi simula nung 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. Ayan po si Vice President Inday Sara Duterte. Bago natin ipagpatuloy yung katanungan patungkol dito sa anak ng kagawang nasuna ni Bangag. Kasi natanong ni Inday Sara, hindi daw niya alam. Statement ni Inday Sara, hindi daw niya alam kung saan yung pinaghuhugutan yung suporta ng maraming Pilipino sa mga Duterte sa kanyang pamilya. Nakatanim kasi dahil si tatay mo, si Tatay Digong ng malaking tiwala ng maraming Pilipino sa kanya. Mantakin mo, bago bumaba si Tatay Digong, 91% trust and approval rating. Ganun siya kamahal ng taong bayan. Kaya na-extend sa'yo. At matalino lang si former President Duterte. Mukhang para sa akin na-anticipate na ni Tatay Digong kung siya po ay aarestuin at kikidnapin dalhin sa ICC na makukuha talaga ng pamilyang Duterte ang simpatiya ng maraming Pilipino. Ito na yung sukli. Kaya kahit anong impeach kay Inday Sara, kaninera, walang mangyayari dyan, walang conviction dyan dahil ang taong bayan, yung suporta lalong humigpit. Mantakin mo, lalo pang tumataas ang trust and approval rating ni Inday Sara at sa presidential preference nangunguna. Kaya hindi matinag-tinag, kaya ganoon na lang kamahal ang response ng taong bayan kay Inday Sara, lalo na doon sa sa London, United Kingdom. Puta, iyak ang mga Talyanista doon Tuloy tayo. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problema. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala pa siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang naubos yung oras namin sa katanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am. Wala pa 3 o'clock. 1:30. Masama na sa bali ay? 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am. 2:44, so 15 minutes early? Mga 20. Walang kabantay. Walang kabantay. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. Hindi tinali to, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis mag-good ni Pierre dito kanina. Tapos, suti na ang security na I have to go. And then Pierre requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag face-to-face na, ang unang talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM?
Hindi ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shiny, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to beauty and wellness. Ayan na ho. Didma lang kay Vice President Inday Sara Duterte ang suna ni Bangag dahil naniniwala si Inday Sara na ang suna ni Bangag ay ito ay pagsasayang lang ng oras ng maraming Pilipino. Iyak na naman ang mga Talyanistang bubunista ni Bangag dito. Ang unang iiyak dito si Chucky Claire. Chucky Claire, paano na yan? Pagsasayang lang daw ng oras ng maraming Pilipino ang suna ni Ngiwim. Kutsa, magpapalipad daw ng rocket si Ngiwim. Rocket talaga? Rocket? Matagal na kayong nagra-rocket sa kaban ng bayan. Tapos magpalipad pa kayo ng rocket. Alam mo, masakit yan para sa kay Chucky Claire. No? Napuring-puri si Ngiwim. Nasabi daw, ang grado ng Ngiwim ay 10 daw, perfect score daw sa kanya. Untakain mo sinabi ni Inday Sara, pagsasayang lamang yan ng oras ng maraming Pilipino. Tang na masakit. Samantala sila, puring-puri si Ngiwim. Wala naman kasing magandang pakinggan kay Ngiwim. Kasi nga, puro pambubudol, panluloko lang, sa kapwa. As in, walang accomplishment na totoo na resulta sa loob ng 4 na taong panunungkulan niya. Ang resulta ay panggigipit sa mga Duterte, pagpapakulong kay Tatay Digong, pagpapa-impeach kay Inday Sara. Yun yung mga accomplishment nila. Pagpapakulong sa mga kritiko, yun, paglilima sa kaban ng bayan. Pero yung pakinabang ng maraming Pilipino, anak ng kagwang wala. O tingnan mo ngayon, kakatapos lang ng suna niya. No, nagmalaki sa langis daw na nakontrol nila ang pagtaas ng presyo. Putsa ngayon, nagtataas na ng presyo, krudo at gasolina, anak ng kagwang. Ngayong araw mismo Kaya nga budol. Tama si Vice President Inday Sara, pagsasayang lamang ng panahon sa mga Pilipino ang suna ni Ngiwim, aray ko. Kaya nga sabi nga ni Idol Robin Padilla, tingnan mo Idol Robin Padilla. Mas naiintindihan daw nilang mga hampas lupa, kasama ko dyan. Kung ang talumpati ni Ngiwim ay Tagalog, hindi ko nga alam Pilipino ka, presidente ka, sino ba ang pinaparinigan mo ng inyong talumpati? Di ba mga Pilipino, para panakay English ka, English. Wala namang laman yung English mo, ampaw naman. Wiwi naman. Hindi talagang hustler yan sa English Pagdating sa Tagalog, bulol yan, di man Pilipino yan. Tama lang. At binira rin po siya ng doktor. Ito yung matindi, bagsak talaga sa kanya. Sabi ni Lechon ba yan? Lechon sa isip ko May suna, grade 4 President Marcos for his performance as a leader. 2 out of 10. 10 is the perfect score. Buti nga, may 2 pa. So bagsak na bagsak kay Dr. Tony ang talumpating pambubodol ng Ngiwim, sunang budol-bodol. Talaga, walang sustansya Hindi daw siya pangulo ng mga Pilipino tsaka kaibigan, pamilya. O ano siya? Pangulo ng mga kurakot. Flood control yarn. Yan naman talaga. Yan ang maliwanag yan. Pero ito, tinabla pa siya ng dati niyang economic manager. Ito talaga. Dito ako maniniwala. Ayan, sabi ni Jokno says, PH can no longer meet Marcos original growth target. Wala na yan. Putsang ina, 2 taon na lang yan. Hindi na kaya yan. 6 na taon nga, hindi kaya. 2 taon pa. Back to 0 tayo. Tingnan mo, kakatapos ang suna kagahapon, yung flood control, baha sa Quezon City. Diba, umulan ng malakas. O binaha lalo. Yan ang patunay na puro kasinungalingan lang at panluloko yung ginagawa ni Bongbong Marcos sa kanyang sunang walang kwenta. Puro pambubudol, puro panluloko, magpalipad ng racket. Walang ngipin. Merong isa yung yung in-announce niya na system loss ba yun? Generation chart ba? System loss? Yan, tatanggalin daw niya. Sana nga matanggal. Pero ang hirap naman po, magbibilang ka ng sisew. Hindi pa pisa, hindi pa ng itlog ang manok at wala pang napisang itlog. Saan pupunta yan? Mapupunta pa rin sa pambubudol. Mapupunta pa rin sa kalukuhan. Putang na, tama naman yung pambubudol na ho ninyo. Di ba kayo nagsawa, mga hinayupa kayo? Ang Pilipinas ay puno na talaga ng mga demonyong impakto sa Kongreso at Senado. Hintayin nyo ang ganti ng mga inaapi. Tuloy natin, pakinggan muli natin si Vice President Inday Sara. Interview from the HIC ito. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Naman. Dapat tayo maging mapagmatyag, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, di ba, we do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am.
Kaya, yes ma'am, yun ang una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, pumuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? One question. Last year sana po yung PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kayo. And then according to him, he's the na-expose about corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon, yung mga nakaraan, ang may nagawa po dito, siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-post na asa. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Na pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertion. Na alam mo yung net mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya palilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, o kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsaserve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, 1 pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, no? Okay, fine, doon tayo sa 20 ang bigas. Pinupad ba hindi? Okay. May makukulong before Christmas. Pinupad ba hindi? Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Correct. VP Inday, maraming salamat po, ma'am. Grabe, oh. Picture na ta, ma'am. Mabubuisit na naman din si Chucky Kerr. Bakit ba kayo maniniwala ba sa suna-suna ni WM? Ibudol-budol man yan. At saka ito, napansin ko lang. Ito, balikan natin ng konti. Basta maliwanag, bagsak kay Inday Sara yung suna ni WM. Yan ang totoo niyan. Suna ni WM kagahapon, pero maraming mga senador ang hindi nag-attend. Tingnan nyo ha. Ilan ba ang senador? 24. So yung suna ni WM, ilan ba ang hindi nag-attend? 13. Ilan ba yung nag-attend? 11. Dagdag si Camille. So, ilan ba ang dapat na kailangang mga senador para magkaroon ng quorum at magkaroon ng sesyon? Di ba dapat majority 13? So, ibig sabihin, 11 lang nag-attend. Sa suna ng WM kagahapon, walang quorum ang sesyon ng Senado. Diyan sa suna. So, invalid. Ako'y nagtatanong lang ha. So, yung budol suna ng WM kagahapon ay invalid. Walang quorum dahil yung mga senador na nag-attend sa 24 ay 11 lang. Patay ang mga speech ng WM, invalid din. Ang banat niya kay Tambaloslos, invalid din. Walang quorum, yawards eh. Dahil na, baka iyak na naman kayo. So, sa inyo na yung suna ng WM, budol man yan. Natanong ko lang, napansin ko lang, kasi dapat may session. Di ba, kailangan majority 13. So, ang 11, hindi man 13. Tadi, ginawa na ninyo yan, 12, 13. So, ngayon 11. So, walang quorum. So, wala, invalid ang ang suna ng WM. Talagang tama yung sinasabi ni Inday Sara. Nagsasayang lang ng oras ng maraming Pilipino ang sunang bodol ng WM. Atay ka diya. Iyak na naman si Chucky Kerr dito. Mabuhay po tayo mga Pilipino, pa-share ng ating video. Maraming